Okay, magandang umaga. Narito na naman si Teacher Judy Ann para talakayin ang sekularisasyon. So, ano nga ba ang sekularisasyon? Ang sekularisasyon ay nagsimula sa salitang ugat ng sekular tungkol ito sa mga paring sekular o mga alagad ng simbahan na hindi kabilang sa isang orden. Ito rin ang kilusan ng isang grupo ng mga paring sekular. Yan ang ibig sabihin na sekularisasyon. Ito rin ang pinagmulan ng sekularisasyon o kung bakit nabuo ang sekularisasyon. So may dalawang uri tayo ng pari. Ang unang uri ng pari ay ang paring regular. Ano nga ba ang paring regular? Ito ay mga karaniwang mga paring Espanyol kabilang sa orden tulad ng Agustinian, Dominican, Jesuit at iba pa. Pangunahing tungkulin ay palaganapin ang Kristyanismo. So, ito ang unang uri ng pari. Sila ay mga paring Espanyol o hindi mga Pilipino kaparian na hindi o kabilang sila sa mga orden. At ang pangalawang uri naman ng pari ay ang paring sekular. So, ang paring sekular naman, sila yung karaniwang mga paring Pilipino, walang kinabibilangang orden ngunit napasa ilalim ng arsobispo, binigyan ng tungkuling maging kura o paroko. Mga dahilan kung bakit ipangisiwa sa sekular ang simbahan ayon sa regular, sa mga paring regular. Hindi magiging maayos ang parokya. So, batay o sabi ng mga paring regular, hindi magiging maayos ang mga parokya kung ibibigay ang pangangasiwa sa paring sekular na simbahan. Naniniwala sila walang kakayahan na itaguyod at panatilihin ang relihiyong Katolisismo sa pamamagitan ng parokya. So naniniwala ang mga paring regular na sila lamang ang may kakayahang panatilihin ang Katolisismo. Kaya binigay nilang dahilan na hindi nga kaya ng mga paring sekular na mga Pilipino na panatiliin ang relihiyong Katolisismo. So, itong dalawang dahilan ang naging batayan nila kung bakit hindi dapat ibigay o ipangasiwa sa mga paring sekular ang simbahan. Ayon naman sa mga paring sekular, isa itong anyo ng diskriminasyon dahil sa pagiging katutubo ng mga paring sekular. So dahil nga ang mga paring sekular ay mga Pilipino, nagkaroon ng diskriminasyon. So dahil nga sila ay mga Espanyol, nagiging simbolo ng kapangyarihan at kayamanan ang pagkakaroon ng parokya at naging sunod-sunuran ang mga parokyano. So dahil ang ating magiging o sila ang magiging mangangasiwa ng mga simbahan, ng mga paring regular, magkakaroon na sila ng kapangyarihan at kayamanan at magiging sunod-sunuran ang mga tao o mga parokyano doon kung saan ang mga paring regular ay mamumuno. Ang mga pangangasiwaan nilang simbahan ay magiging paraan para sila ay umaman sa pamamagitan ng mga ibinibigay na mga handog na produkto at salapi. Kaya ang mga paring regular ay magkakaroon na ng lakas ng loob na pasunurin ang lahat ng mga parokyano na nasa ilalim ng simbahang kanilang pinapangasiwaan. Kaya yan ang naging tumulak sa mga paring sekular o mga Pilipinong kaparian na magkaroon ng o kumilos para sa karapatan ng mga paring sekular. At may isa pa silang dahilan, nagiging instrumento. Okay, maraming